si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa layuning maging responsable at disiplinado, ang mga residente sa iba't ibang barangay sa Metro Manila, patuloy ang pag-arangkada ng Recyclable Small Palit Grocery Co-Project ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa ilalim ng proyektong ito, may katumbas na puntos ang bawat recyclable items na ibibigay sa Mobile Materials Recovery Facility na maaaring ipalit sa mga grocery items gaya ng bigas, delata, asukal at iba pa. Kamakailan ay nakakolekta ng halos 270 kilo ng recyclable items ang ahensya, habang higit kumulang 2,000 naman ang halaga ng naipamahaging grocery items sa Barangay San Isidro sa lungsod ng Parañaque. Samantala, ang proyektong ito ay isa sa mga inisyatiba ng Metro Manila Flood Management Project Phase 2. Para sa mas magaang proseso ng pag-a-apply para sa passport, ilulunsad ng Department of Foreign Affairs ang online application portal nito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Mas mapapadali na ang pagkuha ng pasaporte. Ito ay dahil sa ilulunsad ng Department of Foreign Affairs o DFA na online application portal para sa passport. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng one-stop shop na maaaring ma-access sa official website ng DFA. Ito ay magiging posible matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act. Sa ilalim din ng batas na ito ang pagkakaroon ng mga off-site at mobile passport services sa mga tanggapan ng DFA. Mas pabubutihin din ng batas na ito ang pag-accommodate sa mga senior citizens, PWD, buntis, at mga menor de edad na 7 taong gulang pababa. Samantala, ang hindi otorisadong pangungumpiska ng pasaporte na inisyu ng DFA ay papatawan ng hindi bababa sa 12 taong pagkakabilanggo at multang hindi bababa sa 1 milyon o tataas sa 2 milyong piso. Ang maling paggamit naman ng pasaporte at pamemeke nito ay mahaharap sa 15 taong pagkakakulong at multang hindi bababa sa 100,000 at hindi tataas ng 250,000 pesos. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pakikipag-ugnayan ng Department of Agriculture o DA sa Presidential Communications Office o PCO, nagsagawa sila ng pagbisita sa mga apektadong sakahan sa Oriental Mindoro. Bahagi nito nagpaabot ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 9 na milyong piso laban sa epekto ng El Nino. Ayon sa ahensya, mayroong 100 magsasaka ang namamalagi sa mga munisipyong nasa ilalim ng state of calamity bunsod ng malalang epekto ng tag-init. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Biyahe ng tren ngayong Holy Week, tigil operasyon muna. Department of Foreign Affairs ilulunsad ang Passport Online Application Portal. Pilipinas nakamit ang Guinness record na largest human lung formation. Bureau of Immigration ipinatupad ang online bantay lakbay laban sa paglaganap ng travel scams. DFA at DMW OWA papauwiin ang 63 Filipino repatriates alinsunod sa patuloy na gera sa Haiti. Paris-bound athletes ng Pilipinas patuloy ang pag-arangkada. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Isang pagkilala na naman ang nakamit ng Pilipinas matapos makapagtala ng Guinness World of Record na largest human lung formation na binuo ng mga tao. Mahigit 5,000 katao ang nakiisa sa makasaysayang pangyayaring ito na pinangunahan ng Department of Health o DOH bilang pagdiriwang ng World Tuberculosis Day. Ito na ang pangalawang beses na nakamit ng Pilipinas ang nasabing Guinness Record. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11984 o ang batas na nagbabawal sa pulisiyang no permit, no exam. Para sa karagdagang balita, narito si Francis Riodique. Hindi na mangangamba ang mga estudyanteng hindi pabayad ang tuition fee na hindi makapag-exam. Ito ay dahil pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11984 o ang Anti-No Permit, No Exam Act. Sa ilalim ng batas na ito, pinapayagan na makakuha ng exam ang mga mahihirap na estudyante kahit hindi pa bayad ang mga tuition fees. Sakop ng batas na ito ang pampubliko at pampribadong mga paaralan mula elementarya hanggang kolehiyo, gayon din ang mga technical vocational institutions. Inaatasan naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tukuyin ang mga disadvantaged students. Ito ay upang maisyuhan sila ng certificate na patunay na walang kakayahan ang estudyante na magbayad. Samantala, para naman sa mga paaralan, may otoridad silang mag-require ng promissory note at panghawakan ang mga dokumento para sa mga legal at administratibong aksyon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Wala munang biyahe ang Metro Rail Transit 3 o MRT3 at Light Rail Transit 2 o LRT2 mula Huwebes Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay. Ito ay upang bigyang daan ang maintenance at pag-upgrade ng system ng mga tren sa panahon ng Semana Santa. Inaasahan namang magpapatuloy sa normal na operasyon ang mga linya ng tren sa ika-1 ng Abril. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Biyahe ng tren ngayong Holy Week, tigil operasyon muna. Department of Foreign Affairs ilulunsad ang Passport Online Application Portal. Pilipinas nakamit ang Guinness Record na largest human lung formation. Bureau of Immigration ipinatupad ang online bantay lakbay laban sa paglaganap ng travel scams. DFA at DMW OWA papauwiin ang 63 Filipino repatriates alinsunod sa patuloy na gera sa Haiti. Paris-bound athletes ng Pilipinas patuloy ang pag-arangkada. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nasa higit 2 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa mga daungan sa bansa ngayong Semana Santa. Ito ay ayon sa Philippine Ports Authority o PPA kung saan marami umano ang uuwi at magbabakasyon mula ika-24 hanggang ika-31 ng Marso. Nakahanda naman ang lahat ng port management offices sa mga hakbanging panseguridad ng mga dadagsang pasahero tulad ng fast lanes para sa mga senior citizen, mga ambulansyang naka-standby at libreng film showing naman para sa mga pasaherong maghihintay sa kanilang biyahe. Alinsunod sa lumalawak na mundo ng online, patuloy rin ang paglaganap ng mga masasamang taong nang aabuso at haras sa mga platapormang ito. Kaya't kamakailan ay naglabas ng mga alituntunin at pamamaraan ang DOJ, PNP at NBI upang mapaigting ang pag-iimbestiga sa mga nagkasala. Tunghaya ng iba pang impormasyon sa aking ulat.
Sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ, ay nagtaas ng mas malinaw na mga pamamaraan o alituntunin ng ahensya alinsunod sa paghawak ng mga online na kaso ng sexual harassment. Inilabas ito ng DOJ kamakailan sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police o PNP at National Bureau of Investigation o NBI. Ang alituntuning ito ay ang Guidelines in Gathering Evidence and Case Build-up of Gender-Based Online Sexual Harassment o GBOSH. Ang paglulunsad ng GBOSH ay kasabay ng pagdiriwang ng 2024 Women's Month na higit na binibigyang diin ang pangako ng ahensya na protektahan ang kababaihan at lahat ng Pilipino mula sa online sexual harassment. Sa ilalim ng guidelines na ito, bubuo ng mas malinaw na mga protokol at pamantayan para sa pagtanggap ng mga reklamo, pagtugon sa mga insidente at pagkolekta ng ebidensya sa mga sexual na pang-aabuso at harassment sa online platforms. Ang mga alituntuning ito ay magbibigay sa mga otoridad ng mga kinakailangang kasangkapan upang epektibong maimbestigahan at mausig ang mga nagkasala na kinasasangkutan ng elektronikong ebidensya anuman ang lokasyon nila. Sino mang lalabag sa nabanggit na alituntunin ay mapaparusahan sa ilalim ng Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers and Overseas Workers Welfare Administration o DMW-OWA na hindi bababa sa 63 Pilipino sa Haiti ang inaasahang papauwiin sa gitna ng patuloy na sigalot sa bansang Caribbean dahil sa marahas na aktibidad ng gang. Ang repatriation ng 63 Filipino ay inaprubahan kamakailan ni DFA Secretary Enrique Manalo alinsunod sa rekomendasyon sa Deklarasyon ng Alert Level 3 o ang Voluntary Repatriation para sa mga Filipino sa Haiti. Kasalukuyan na ngayong naghahanap ng paraan ng mga ahensya kung paano mapapauwi ang mga Pilipino dahil walang flight ang lumalabas sa Haiti habang ang land travel patungo sa kabisera ng Port-au-Prince ay hindi rin bumabiyahe. Sa ngayon walang ulat ng sinumang Pilipinong apektado o nasugatan sa patuloy na krisis sa seguridad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Biyahe ng tren ngayong Holy Week, tigil operasyon muna. Department of Foreign Affairs ilulunsad ang Passport Online Application Portal. Pilipinas nakamit ang Guinness record na largest human lung formation. Bureau of Immigration ipinatupad ang online bantay lakbay laban sa paglaganap ng travel scams. DFA at DMW-OWA papauwiin ang 63 Filipino repatriates alinsunod sa patuloy na gera sa Haiti. Paris-bound athletes ng Pilipinas patuloy ang pag-arangkada. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.